Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkababa ng boses, ang mga nakakadiri na malalaking kamay na iyon. Si Ivory ay likas na nagtago sa likuran, ngunit alam din niya na may counter sa likod niya. Umalis man siya, wala siyang maaatrasan. Gayunpaman, nang malapit nang lumapit ang malalaking kamay na iyon kay Ivory, bigla itong tumigil. Sumimangot si Palaka at pilit na nagpupumilit, ngunit nanatili pa rin doon ang kamay niya at hindi gumagalaw. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, si Aaron, isang kamay na mas maliit sa kanya, ay nakajam sa kanyang braso. How dare you fucking fight back? Nagalit si Palaka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagpupulong na ito, may nangahas na pigilan ang kanyang sarili, at hindi dapat maging basura ang nalasan ng kanyang sarili. Kukunin kita, sa sandaling uminom siya ng galit, direktang itinaas ng Palaka ang kanyang kamay at sinubukang harangan ang Aaron palayo. Gayunpaman, siya ay nasa isang block na si Aaron na humawak sa kanyang kamay ay hindi man lang gumalaw. Ouch! Excited ka pa rin ba? Papatayin kita. Nang bumagsak ang boses, direktang itinaas ng Palaka ang kanyang paa at sinipa ang 3,000 sa Hilaga at South Korea. Sa bahagyang pagtatago ni Aaron, agad siyang nakarinig ng kalabog, at ang counter sa tabi ng Aaron ay direktang sinipa mula sa isang malaking butas. Nang lumingon si Aaron, binawi ang kikleg ng lalaki. Siya ay isang mahusay na manlalaro na may parehong bilis at lakas. Sa kasamaang palad, sa dalawang aspeto pa lang, nakilala namin ang isang mas malakas na Aaron. Isang galaw lang sa kanyang kamay at isang suntok ang tumama sa malalakas na kalamnan ng Palaka. Sa kanyang baradong ugong, biglang napaatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan bago dahan-daang tumayo. Nang makita ito, maraming halimaw ang tumakbo sa lugar. Ikinumpas ng Palaka ang kanyang malaking kamay at ipinahiwatig na wala siyang problema. Awayin mo ako. Nalasan siya sa akin. Hindi siya makakatagal, Toad Magic. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga paninda ay biglang nakalatag sa lupa na parang Palaka, at ang mukha at hasang ay lumawak, nagkontrata at lumawak sa isang iglap. Haha, ginawa ng batang ito na balisa ang Palaka. Lumilipad ang magic skill ng Palaka at kayang gawin ang lahat, totoo naman. Naaawa ako sa bata na kailangang bugbugin ng todo bago lason. Grabe, ilang masasamang tao ang tumawa ng mahina, nakikiramay sa isa't isa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng biro. Ang Aaron ay hindi dapat, tulad ng panonood ng isang payaso, pagtingin sa ilang mabangis at kasuklam-suklam na mga Palaka na nakahiga sa lupa. Kwak! Sa isang sigaw ng Palaka mula sa kanyang lalamunan, sa susunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay lumipad na parang bukal. Tumangala sila sa bubong, ngunit nakita nila ang madilim na anino na tumatalon ng hindi maayos. Hindi nila mailock ang kanyang partikular na posisyon. Ang alam lang nila ay sinasalakay niya ang Aaron. Ang napakabilis na bilis ng bala, kasama ang bilis ng pagbagsak mula sa langit at ang mahirap na posisyon, ay maaaring kasing hirap ng langit para sa iba, at maging sa isang estado ng gulat. Pero para kay Aaron, tinatamad pa siyang tumingin, nakatitig lang sa harapan, parang walang nangyari. Damn it, mabahong basura, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Gusto kong bayaran mo ang presyo. Ang unang uri ng divine skill ng Palaka. Sa bubong, malamig na uminom ang Palaka. Ang sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay tumalon sa bubong sa napakabilis na bilis, nadagdagan ang enerhiya nito at dirdiretsong bumaba. Ang bilis ay kamangha-mangha. Halos saang sandali na ang Palaka ay sumugod sa Aaron, biglang itinaas ni Aaron ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay nahati ang kanyang mga paa, bang!
Ang malaking katawan ng Palaka ay nabasag ng isang paa at tumama sa lupa ng malakas. Wow, biglang tumalsik ang Palaka ng pitong nahihilo at naramdaman niya ang mga bituin sa kanyang mga mata. Paano siya makakasundo sa napakalaking insulto? Nakita ang kanyang katawan na umiikot sa lugar na 316 degrees sa susunod na segundo. Siya ay direktang lumipad muli, at pagkatapos ay sumisid muli sa isang napakabilis na bilis ang kanyang paa at diretsyong sinipa sa tiyan ng diving toad. Boom! Hindi ko nakita ang hugis nito. Tanging boses ng sakit at galit ang narinig ko mula sa napakalaking butas na nabasag sa bubong. Toad Magic Skill Third Move. Wow! Sa sirang bubong, isa pang banal na anino ang sumugod palabas. Pagkatapos, ang figure ng Palaka ay mabilis na umiikot sa paligid ng Aaron sa isang bilog. Nang ang bilis ay umabot sa rurok, ang Aaron ay may 4 na Palaka sa paligid niya. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 4 na figure na ito, isa pang figure ang tahimik na umatras. Pagkatapos, bigla niyang pinatay si Ziyang Aaron. Ang maliit na multo ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iba, ngunit para sa Aaron, ito ay isang umot-o lamang. Halos sa sandaling umuurong ang tunay na katawan ng Palaka, nakita na ng Aaron ang lahat. Habang nagmamadaling pumasok ang mga kalakal, hindi pa rin gumagalaw ang Aaron. Nang malapit na siyang sumugod sa harap ng Aaron, sinampal ni Aaron ang kanyang backhand. Clam, matandang ina, putok, parang isang sampal lang, pero ang pagtama sa Palaka ay parang tuktok ng bundok. Sumugod ito ng paalang sa kinatatayuan, nagbabago sa pagbagsak ng tuwid, at pagkatapos ay tumama ng husto sa sahig. Ang pang-4 na galaw ng Palaka Magic Skill. Ang pang-4 na galaw, tama. Bang! Palaka, the 5th move, right. Gamulong ang alikabok at usok at pumutok ang ingay. Lahat ng halimaw ay natigilan at halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Walang ganoong kasanayan sa mahika tulad ng paglipad ng Palaka sa langit at pagtatago upang patayin ang kalaban. Sa kabaligtaran, ang Palaka sa ilalim ng Toad Magic Skill ay parang mabahong bola. Siya ay natulala at natulala sa kaliwang paa, kaliwang kamao at kanang kamao ni Aaron. Ito ay nakakapatay ng iba. Halatang manok ang pinaglalaroan ng iba. Si Palaka, na naging matalino at makapangyarihan, ay nasaruan na ng loob sa oras na ito. Nang muli siyang tumama sa isang guho, o hindi ko alam kung ilang beses, nagpupumiglas siya ng walang gana. Palaka, kalalabas lang ng salita, tumangalan ng dekadente, ngunit nakita niya na ang Aaron ay tumabi sa kanya, at ang salitang nabasag sa kanyang bibig. Anong estilo ito? Malamig na sabi ni Aaron. Nagpanik si Palaka. Kahit na siya ay nagpanggap na malakas sa kanyang mukha, ito ay halata na ang kanyang estado ng pag-iisip ay bumagsak na sa mga ulap. Oras na para sa ikawalong estilo, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Sapagkat sa oras na ito, nalaman na niya na ang nakakatuwang Ghost Toad na magic skill ay hindi ginamit para patayin ang kalaban. Ito ay ganap na nabaligtad at ginamit ng kaaway upang labanan ang kanyang sarili. Sa unang 7 galaw, 7 beses akong binugbog. Gusto kong umiyak, pero wala akong luha. Napakatahimik ng mga tao. Mayroon pang ang mga mahiyain, o ang mga umuungal ng pinakamalakas ngayon. Sa oras na ito, marahan mo akong itinulak. Tinulak kita ng marahan. Nakaramdam ng langis ang talampakan ko at mabilis na umatras patungo sa labas. Pati Palaka ay binugbog at maging ang kanyang ina ay hindi siya kilala. How dare they compete with Aaron? Kung hindi ka madulas sa ganitong oras, kailan ka pa mananatili? Bakit? Ang yabang mo kanina, bakit hindi ka magsalita ngayon? Nag-squat down si Aaron, ngunit ito lang ang aksyon, ngunit ang Palaka ay umatras pabalik na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Yabang. Sinabi ng Palaka na ito na wala na ito, o kung gaano ito ka-arrogant, ay ngayon lamang at kung paano ito ay ngayon nag-aatubili na pakalmayan ang galit ni Aaron, napakapangit mo. Wala bang nagsabi sa iyo? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron. Nang makita ito, ang nakangiting mukha ni Palaka ay agad na nagpakita ng tunay na damdamin at gustong umiyak. Gayunpaman, ang hitsura ng pag-iyak at pagtawa ay mas pangit sa gitna ng kapangitan. Oo, ay. Mali ako. Mali, ngumiti si Hanson at umiling. Napakayabang mong tao, hindi ka dapat nagkakamali. By the way,
Ayaw mo bang abutin at hawakan siya ngayon lang? Tumabi si Hanson para makita ng palaka si Ivory. Aling kamay. Aling kamay. Kaagad na hindi namamalayan na iniunat ng palaka ang kanyang kanang kamay, dahil ngayon lang, gusto niyang hawakan si Ivory gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi ito ang katapatan ni Toad, ngunit ang pinakatunay na aksyon sa ilalim ng takot. Gayunpaman, sa sandaling ang kamay ay nakaunat, ang palaka ay biglang gustong pumutok sa kanyang atay at apdo. Aling kamay. Hindi ba't ito ang ritmo ng kung aling kamay ang mawawala? Matapos itong masalamin, agad na natarante si palaka. Ang magic ng palaka ay ang pundasyon ng pagtayo. Kung wala kang mga kamay, paano mo magagamit ang Toad Magic? Kung hindi mo ito magagamit, magkakaroon lamang ng isang magtatapos sa isang lugar kung saan ang Diablo ay ang batas ng gubat. Mamatay. Sa angkan ng demonyo, walang magbibigay ng puwang sa isang taong may kapansanan. Ang dulot nito ay pambubuli. At ang pananakot ay kamatayan. Lord, hindi, mali ako, okay. Okay. Kalmadong ngumiti si Aaron, gayunpaman, gusto kong tanungin ka, kung may nagmakaawa sa iyo ng ganito, hahayaan mo ba siya? Malamig ang mukha ni Toad. Hahayaan ba niya ang iba kung ang iba ay nagmamakaawa sa kanya ng ganito? Siyempre hindi. Kahit siya ay papatayin lang siya ng mas walang awa at pangungutya. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling yumuko ang palaka sa Aaron, papayag ako, tiyuhin, hahayaan ko siya at hilingin kay Tiyo na bigyan ako ng paraan upang mabuhay. Sa hinaharap, higit pa, pagkatapos nun, he cowtled his head desperately without any rest. Ibaba mo ang iyong kanang kamay at maaari ka nang umalis. Malamig na sabi ni Aaron at bahagyang bumangon. Sa sandaling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang palaka ay tila gumawa ng isang mahusay na determinasyon, well, ibabalik ko ito sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay isang kamay, at least hindi ako patay. Ibibigay ko sayo. Sa sandaling bumagsak ang boses, hinawakan ng palaka ang malaking kutsilyo sa baywang ng iba, itinaas ang kutsilyo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang putulin ito. So yan ilang babaeng general ang hindi lumingon sa isang tabi at hindi makayanang tumingin ng diretso sa kanila. Sa oras na ito, bahagyang umikot din ang Aaron at naglalakad patungo sa Ivory. Hindi siya interesado sa mga bagay na ito, dahil hindi siya interesadong manakit ng mga tao o pumatay ng mga tao, ngunit ang taong ito ay talagang sobra. Paulit-ulit niyang iniinis ang sarili, lalo na kapag inaabot niya si Ivory. Paano hindi magagalit ang Aaron? Bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Gayunpaman, nang lumiko si Aaron upang umalis, dahan-daang bumukas ang mga nakapikit na mata ni Toad sa oras na ito. Walang lambot tulad ng paghingi ng awa, at ang ilan ay malamig at mapanlin lang lamang. Dahan-dahan niyang iginalaw muli ang kanyang mga mata sa lalaking pagong na nasa kabilang gilid, at nakatutok din sa kanya ang mga mata ng lalaking pagong. Nagpalitan ng mata ang dalawa, at saka tumango sa isa't isa. Sa sumunod na segundo, biglang inatake ng dalawang figure ang Aaron. Aaron mag-ingat, sa pangunguna ni Ivory, sabay-sabay na sumigaw ang ilang babae. Sumimangot si Aaron. Kahit hindi nila naaalala, alam niyang may dalawang puwersa talagang umaatake sa kanyang likuran. Minsan, 2 beses, palaging binibigyan ng Aaron ang mga taong ito ng pagkakataon, ngunit hindi lamang ito pinahahalagahan ng mga taong ito, ngunit mas malala pa ang mga sneak attack. Walang magawa na umiling, sapat na ang lahat. Dahil ayaw mong mabuhay, ipapadala kita sa kanluran, sa sandaling kagat mo ang iyong mga ngipin, pinapatay mo ang iyong puso. Halos nang sumugod ang dalawang lalaki sa likod ng Aaron, hindi man lang lumingon si Aaron. Hindi niya ginalaw ang mga paa niya. Sa isang malamig na inumin, ang totoong chi ay biglang sumabog sa kanyang katawan, isang buzz na tunog lang ang narinig, ang dalawang palaka at pagong ay sumugod na parang tumama sa isang bakal na pader, at pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ng totoong chi ang sumabog mula sa Aaron. Hindi man lang nila naiintindihan ang nangyayari, ang kanilang mga katawan ay direktang na-rebound ng ilang hakbang at mabigat na bumagsak sa lupa. Wow! Isang grupo ng mga halimaw ang nagmulat ng kanilang mga mata, para sa kanila, ang pagsalakay ng palaka at pagong na tao ay sapat na mabangis at halos isang kinakailangang suntok, hindi nagtago si Aaron at ibinalik pa sa kanila ang lahat,
nakatumbas ng paghahanap ng kamatayan, ngunit sino ang makakapag-isip na ang resulta ng mga bagay ay hindi kung ano ang iniisip nila, sa kabaligtaran, ang Palaka at Pagong ay direktang nakabawi, nagkatinginan ang nagbabalik na Palaka at ang Pagong, sa sumunod na segundo, malupit ang tingin ng dalawang lalaki at biglang nagtaas ng mata para tingnan ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!